Nagsimula ang storya sa isang batang si Goku, at kaibigan niya ang lahat ng unggoy sa bundok Arayat. Ginamit niya ang malaking kahoy para ipag-ulong-gulong papunta sa templo, at pagdating niya roon, ginamit niya ang kakaibang lakas niya at walang kahirap-hirap na hinagis at winasak ang napakalaking kahoy upang gamitin ito bilang panggatong. Pero dahil dito, nagutom agad si Goku. Sa isang banda, huminto si Bulma at tila may hinahanap na isang bagay na malapit sa lugar na ito. Bumalik tayo kay Goku. Bago siya umalis para maghanap ng pagkain, nagpaalam siya sa Dragon Ball. Pero habang paalis siya, napahinto si Goku at nagtaka siya dahil umilo ang Dragon Ball. Sa kagubatan, hindi makaisip si Goku kung ano ang kakainin niya at sinabing, kakain lang ako kahapon ng isang bear. Pero may naisip siyang ideya, kaya agad nag-ala Tarzan si Goku at pumunta sa puno ng mansanas. Dito siya nag-food trip, pero sa kitatapon niya ng kalat, tinamaan niya ang isang tigre, at agad siyang hinabol nito. Pero tila masaya pa si Goku habang hinahabol siya ng tigre. Bigla siyang nag-teleport, kaya nahulog sa bangin ang tigre, planado pala ito lahat ni Goku. Pero agad na karma si Goku dahil naputol ang sanggang kanyang kinakapitan. Pero agad din siyang umahan at umihi. Dito niya na-realize na masarap kainin ng isda, kaya nilawit niya ang kanyang buntot at nagsilbing penito sa isda. At nung may isang isdang kakagat na dito, agad niya itong iniwas sabay sipa dito, habang nakalawit ang kanyang itlog. Dahil dito, masayang umuwi si Goku habang sumisigaw, "Paldo Padlo na naman ako." Pero nabigla si Goku nang banggain siya ng isang bumubulusok na kotse. Ang driver pala ay si Bulma. Nagulat siya dahil buhay pa si Goku. Hindi pa sila magkakilala noon, kaya nagsisigaw si Goku, "Hoy, halimaw! Sinusubukan mo bang agawin ang ulam ko?" Agad niyang binuhat ang kotse at binalibag ito, dahil inakala niyang isa itong malaking halimaw. Sabay hamon ni Goku ng laban para sa pagkain. Pero biglang lumabas si Bulma at sinabing, "Hindi ako halimaw, bata." Nagulat si Goku at sinabing, "Wow! May weird na goblin na lumabas sa halimaw." Nainis si Bulma at agad siyang pinagbabaril, pero nagtaka siya dahil hindi nasaktan si Goku, wala man lang gallows. Kaya sumagot si Goku, "Tanga ka ba? Hindi gagana sa akin ang black magic mo niyan." Tatapusin na sana siya ni Goku, pero sumuko si Bulma at sinabing isa siyang tao. Kaya agad tumigil si Goku, pero hindi pa rin siya naniniwala at sinabing, "Ngayon lang ako nakakita ng isang tao na ganyan kalambat ang balat." Kaya sinabi ni Bulma, "Syempre, isa akong babae." Pero naging curious si Goku at maijing tiningnan ang katawan ni Bulma. Kaya napatanong si Bulma, "Ano ka ba? Ngayon ka lang ba nakakita ng taong kagaya mo?" Sumagot si Goku, "Oo, ikaw ang pangalawang taong nakita ko bukod kay Lolo. At sinabi ni Lolo na kapag nakakita ako ng babae, dapat maging mabait ako sa kanya." Kaya agad natuwa si Bulma at tinanong kung nasaan ang lolo ni Goku, pero sinabi ni Goku na matagal na itong patay. Ngunit nabigla si Bulma nang biglang tingnan ni Goku ang puwet niya, kaya nagsisigaw siya. Sabay sabi ni Goku, "Bakit ganon? Maski ang babae dito, walang buntot." Pero natawa si Bulma at inakala niyang laruan lang ang buntot ni Goku. Sabay tanong niya, "Napakalakas mo kahit maliit ka." Kaya kumpiyansang sinabi ni Goku, "Syempre, tinuruan ako ng lolo ko." Dito na na-realize ni Goku na galing sa syudad si Bulma, dahil kotse ang sasakyan niya. Kaya masayang sinabi ni Goku, "Oh sige, tara sa bahay ko. Ipagluluto kita ng pagkain dahil babae ka." Dito, tinignan ni Bulma ang radar at nakita niyang papunta ito sa direksyong tinatahak ni Goku. Kaya naisip niya na baka si Goku ang may dala ng hinahanap niya. Habang naglalakad papunta sa bahay ni Goku, tinanong ni Bulma ang pangalan niya. Sinabi nito, "Ako si Son Goku." "Ikaw, ano pangalan mo?" Nagpakilala si Bulma, kaya natawa si Goku sa pangalan niya at agad siyang inasar. Kaya sobrang nainis si Bulma. Dumating na sila sa bahay ni Goku. Pagpasok nila, nabigla si Goku dahil umiilaw ang Dragon Ball. Kaya napatanong si Bulma kung bakit. Sinabi ni Goku, "Nagsasalita si Lolo." Nagtaka naman si Bulma dahil kasasabi lang ni Goku na patay na ang lolo niya. Dito, nakita ni Bulma ang Dragon Ball kaya agad siyang na-excite. Pero biglang nagalit si Goku at sinabing, "Huwag mong salatin si Lolo." Nagtaka si Bulma, kaya sinabi ni Goku, "Yan ang isang alaalang pinamana niya sa akin, at bawal itong salatin ng mga babae." At nang umilo ito,
sinabi ni Goku, tingnan mo, nagsasalita siya. Sobrang excited si Goku, kaya agad pinakita ni Bulma ang dalawa pang Dragon Ball. Kaya nabigla si Goku at sinabing, wow, may dalawang lolo ka. Kaya pinaliwanag ni Bulma, hindi ito mga lolo. Ang tawag dito ay Dragon Balls. At ang Dragon Ball mo ay nagre-react sa dalawang Dragon Ball na ito. Nang pagdikit-dikitin nila ito, agad umilo ang mga Dragon Ball. Na-curious si Goku kung anong meron sa mga ito. Kaya sinabi ni Bulma, kapag nakumpleto mo ang 7 Dragon Ball, may lalabas na isang makapangyarihang dragon na nagngangalang Shenlong, at lahat ng iyong hiling ay matutupad. Kaya nabigla si Goku sa kakayahan ng Dragon Balls. Sinabi ni Bulma na hinahanap niya ang mga ito dahil may gusto siyang hilingin. Sabay hiling ni Goku na ibigay ito sa kanya. Pero tumanggi si Goku at sinabing, ayoko. Ito na lang ang alaala sa akin ng aking lolo. Pinilit pa rin siya ni Bulma. Pero buo ang desisyon ni Goku, hindi siya pumapayag. Kaya may naisip na plano si Bulma, sinubukan niyang akitin si Goku at pinapasalat ang puwet niya. Pero sumagot si Goku, ayoko, salatin ang mabaho at madumi mong puwet. Hindi ba labasan ng tae yan? Dahil sa narinig, na-offend si Bulma at nainis kay Goku. Kaya sinabi na lang niya, hindi ba sabi ng lolo mo, maging mabait ka sa babae? Bakit hindi mo na lang ako tulungan hanapin ang iba pang Dragon Balls? At higit sa lahat, sayang ang training mo sa lolo mo kung hindi mo naman gagamitin. Sumagot naman si Goku, sa tingin mo ba lalakas ako kagaya ni lolo kung mag-e-ensayo pa ako? Sumagot si Bulma, oo naman. At saka, sa bundok lang umiikot ang mundo mo. Sa labas, maraming halimaw, dinosaurs, at mas maraming tao. Kaya natuwa si Goku at sinabing, wow, mukhang sasama ako talaga. Natuwa rin si Bulma, pero biglang sinabi ni Goku, pero ako ang maghahawak ng Dragon Ball ko, hindi ikaw. Kaya agad sumagot si Bulma, okay lang, okay lang. Hihiramin ko lang naman yan pagkatapos natin makuha lahat. Dahil dito, natuwa si Bulma at sa isip-isip niya, gumagana na ang pang-uuto ko kay Goku. Perpekto siyang bodyguard para sa akin. Habang paalis, pinakita ni Bulma ang radar kung paano nila makikita ang ibang Dragon Balls gamit ang imbensyon niya. Pero walang naget si Goku sa sinabi niya. Sabay balibag pa si Bulma ng isa pang imbensyon, at may lumabas na motor. Kaya napasabi si Goku, isa kang mangkukulam. Sinigawan siya ni Bulma, hindi yan black magic. Motor yan. Kaya sumakay ka na. Nabigla si Goku dahil sobrang bilis ng motor, mas mabilis pa sa takbo niya. Bumulusok sila sa kagubatan, at dito na nagsimula ang adventure ni Son Goku at Bulma. Huminto sila sa biyahe, kaya nagtaka si Goku. Nagpaalam si Bulma at sinabing iilang siya, at huwag siyang sundan. Kaya napasabi si Goku, ang weird talaga ng babaeng yun. Pwede naman siyang umihi dito, bakit pa siya nagtago? Pero biglang sumigaw si Bulma. Kaya natarante si Goku at nagtatakbo papunta sa kanya. Pagdating niya, nakita niyang may isang dinosaur na hawak-hawak si Bulma. Nagsalita si Goku, ako si Goku. Kaibigan mo ba si Bulma? Natawa ang dinosaur at sinabing, oo, may pag-uusapan lang kami, kaya huwag ka munang makulit. Nagulat si Goku nang bigla siyang gapyusan ng dinosaur, sabay alis ito habang daladala si Bulma. Napasabi pa ang dinosaur, first time ko ulit kumain ng isang tao, nakaka-excite. Habang naiwan, sumigaw si Goku, hoy, gaano ako katagal maghihintay dito? Nagsisigaw na rin si Bulma, buwang ka ba? Tulungan mo ako. Nagtaka si Goku at sinabing, gusto mo pala ng tulong, dapat sinabi mo na agad kanina. Napaisip si Goku kung paano niya tutulungan si Bulma, kasi hindi pa siya marunong lumipad. Pero bigla siyang may naisip. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa motor at agad itong pinaandar. Sabay talon paakyat kina Bulma. Pero hindi siya umabot at nahulog siya. Kaya napilitan si Goku gamitin ang baston niya. Sumigaw siya. Umaba ka, Nayoy Bo, sigaw ni Goku. Agad humaba ang baston niya at malakas na inatake ang dinosaur, dahilan para mawalan ito ng malay. Sabay-sabay silang bumagsak, at agad na nailigtas ni Goku si Bulma mula sa panganib. Nag-iiyak si Bulma habang nanginginig, sa sobrang takot, and nahihihi na ako sa salawal. Sumagot si Goku, walang kaarte-arte, okay lang yan. Masarap umihi sa tuktok ng bundok. Walang kaalam-alam si Goku sa hiya ni Bulma. Pero sa isip ni Bulma, ano bang klaseng bata to?
Pagkatapos ng tensyonadong engkwentro, umalis na silang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa haba ng kanilang biyahe, ginabi na sina Goku at inabot na siya ng gutom. Kaya naman nagdesisyon si Bulma na huminto muna at magpalipas ng gabi. Agad siyang nagbalibag ng capsule, at laking gulat ni Goku nang may lumabas na bahay mula rito. Napanganga si Goku at agad nagduda, sabay tanong, "Wow, isa ka ba talagang mangkukulam?" Pero hindi siya sinagot ni Bulma. Sa halip, binuksan lang nito ang ilaw, na lalo pang nagpamangha kay Goku. Ngayon lang siya nakakita ng bumbilya. May naisip na kalokohang trip si Bulma kay Goku dahil napaka-inosente nito. Kaya agad niyang binuksan ang TV. Nagulat si Goku at nagtanong kung bakit may lalaki sa pader. Nang iniba ni Bulma ang channel, lumipat ito sa eksenang may 2 taong naghahalikan. Na-in-love si Bulma habang nanunood. Pero agad inilipat ni Goku ang channel na siyang ikinagulat ni Bulma. Bigla siyang nagyaya, "Tara na, kumain na tayo. Gutom na ako." Pero sabi ni Bulma, "Kailangan mo munang maligo bago tayo kumain. Ang baho mo na, parang dinosaur." Hindi rin alam ni Goku kung paano maligo, kaya napilitan si Bulma na siya na mismo ang magpaligo sa kanya. Naghubad si Goku nang walang kahit anong saplot, kaya nagsisigaw si Bulma, "Takpan mo naman yang harap mo." Pero dahil inosente, ang mukha niya ang tinakpan ni Goku. Sa isip ni Bulma, anong klaseng bata to? Habang pinaliliguan niya si Goku, napansin niya ang buntot nito. "Alisin mo na nga yang buntot mo," sabi ni Bulma. Pero kahit anong pilit, hindi niya ito matanggal. Mas lalo pa siyang nabigla nang igalaw ni Goku ang buntot niya na parang may buhay. Halos mabaliw si Bulma sa pag-iisip, kaya nagtanong si Goku, "Hindi mo ba alam na lahat ng lalaki may buntot?" Napaisip si Bulma, ito lang yata ang unang beses kong makakita ng lalaking hubad. Inakala ko sa harap lang may buntot, hindi pala, sa likod din. Maya-maya, naliligo na si Bulma. Habang nagmo-moment siya sa banyo, napansin niyang nakatitig sa kanya si Goku mula sa pintuan. "Hoy, bakit andito ka?" sigaw ni Bulma. Sumagot si Goku, "Tinulungan mo akong maligo, tutulungan din kita." "Tumigil ka at lumabas," sigaw ni Bulma habang tinataboy si Goku. Nagkamot ng ulo si Goku at muling nagtaka, ang weird talaga ng mga babae. "May puwet din ba kayo kagaya namin?" Sumagot si Bulma, "Oo. Pero meron din kaming isa pa sa taas, at gustong-gusto yun ng mga baby, at ng mga lalaki." Sumagot si Goku, "Pero ako, ayoko sa mga puwet mo." Napa-facepalm si Bulma. "Syempre. Masyado ka pang bata para magka-interest sa mga ganyan." Pero sagot ni Goku, "Hindi na ako bata. 14 years old na ako." Sa narinig, napasigaw si Bulma at nagbabato ng kung ano-ano kay Goku habang namumula sa hiya. Halos magkaedad lang pala kami ng batang to. Samantala, sa isang malayong lugar, lumipat ang eksena kay King Pilaf, na galit habang naglalakad paikot sa kanyang kastilyo. "Gustong-gusto ko nang makuha ang lahat ng Dragon Ball," sigaw niya. Lumabas din na may isa na siyang Dragon Ball. Galit niyang sinigawan ang kanyang mga alagad. "Hanapin niyo na ang iba pang Dragon Balls bago pa sila maunahan ng iba. Gusto kong maghari sa buong mundo." Sabay dagdag pa niya, "Lilinis ko ang mundong to. Ayoko nang may umiihi sa kanto. Ayoko nang umuutot kung saan-saan." Kaya paparusahan ni King Pilaf ang sinumang lalabag sa batas na ito. Pero sa kakasisigaw niya, siya mismo ang napotat. Sa sobrang hiya, sinisi niya ito sa alaga niyang aso. "Hindi ako yun," sagot ng aso. Agad binuksan ni King Pilaf ang mga armas at hinuli ang kawawang aso. "King Pilaf, bakit mo to ginagawa? Tagapagsilbi mo ko," sigaw ng aso. "Aminin mo muna na ikaw ang umutot," utos ni King Pilaf. Pero tumanggi pa rin ang aso dahil totoo naman ang sinasabi niya, hindi siya ang umutot. Dahil dito, nagalit si King Pilaf at binuksan ang chainsaw. Huling tanong, "Ikaw ba ang umutot?" Sa takot, napasigaw ang aso, "Oo. Oo, ako ang umutot. At ang baho-baho nito?" "Yan," sabi ni Pilaf, "tama yan. Huwag mo akong pagbintangan. Ako ang pinakamalinis," si King Pilaf. Biglang dumating si Mai, at sinabing, "Alam ko na kung nasaan ang isa pang Dragon Ball. Pero, nasa isang napakadelikadong lugar. Walang bumabalik doon ng buhay." Napangisi si King Pilaf, "Gustong-gusto ko yan. Pumunta kayo agad. At huwag kayong babalik hanggat wala kayong dala." Samantala, kina Goku at Bulma, masaya silang kumakain ng hapunan,
pero biglang nagreklamo si Goku. Ang alat naman nito, ako na lang magluluto, mas masarap pa, tapos dadami pa energy natin. Nagtaka si Bulma, ha? Saan ka pupunta? Pero umalis na si Goku. Hintayin mo na lang ako. Bumulusok si Goku sa kagubatan. Pero nalungkot siya, isang alupihan lang ang nahuli niya. Bigla, may nakita siyang isang eroplano na pababa. Hindi niya alam kung ano ito, kaya inakala niyang isang dambuhalang ibon. Sa loob nito ay si Mai at ang aso. Bumaba sila para hanapin ang Dragon Ball. Paglapag nila, nagulat sila sa paligid, puro kalansay ng mga nilalang. May kumikislap sa gitna. Dragon Ball yan, sabi ni Mai. Pero bago pa nila makuha, biglang sumulpot si Goku. Akin yan. Ako ang nauna sa ibon na to. Ano raw? Sabi ni Mai. Sino tong maliit na batang to? Ako si Goku. At hindi ako papayag na kunin niyo yan. Tinawanan lang siya ng dalawa at sinabing, umuwi ka na sa nanay mo. Pero biglang dumami ang mga umiilaw sa paligid, isa pala itong grupo ng mga asong lobo. Umatake na ang mga lobo. Pero si Goku, natuwa lang. Mukhang masarap to. Walang kahirap-hirap na nilabanan ni Goku ang mga asong lobo. Habang nagtatakbo sa takot sina Mai at ang aso, niligtas pa sila ni Goku, at nakatakas din. Pero naalala niya ang ibon baka tumakas. Agad niyang ginamit ang mahiwagang baston, Nayoy Bow, at tinamaan ang eroplano. Bumagsak ito. Paglapit niya, napakamot si Goku. Hala, hindi pala ibon, bakal pala to. Sina Mai at ang aso, galusan at traumatized sa pagbagsak. Dumating si Goku, proud na proud pa. Tignan mo, Bulma, may dala kong ulam na alupihan at asong lobo. Kaya napasigaw si Bulma, at pinagsarahan siya, kaya sa labas na lang nagluto si Goku. Sa isang iglap, ubos ni Goku ang kanyang mga pagkain kaya masaya siyang nahiga para magpahinga na may busog na sikmura. Masaya rin si Goku dahil sa wakas, may kasama na siyang matulog. Pero sinabi ni Bulma na sa sahig na si Goku dahil 40 na siya. Kaya habang nakahiga, tinanong ni Bulma kung nasaan ang nanay at tatay ni Goku. Masaya niyang sinabi, hindi ko alam pero baby pa lang ako iniwan na nila ako, at ang lolo ko ang nag-alaga sa akin. Kaya napasabi si Bulma, bakit ang saya mo pa rin kahit malungkot ang nakaraan mo? Pero hindi na nakasagot si Goku dahil nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising si Goku at napansin niya si Bulma. Naisip niyang mahiga sa kanya, kagaya ng paghiga niya sa lolo niya. Pero may napansing kakaiba si Goku dahil walang umbok si Bulma, kaya nagtataka siya. Tinanggal niya ang panty ni Bulma at nabigla si Goku, sabay sigaw. Nagulat si Bulma at napatanong kung bakit. Sinabi ni Goku, bakit ganun? Nawala ang mga bola mo. Kinabahan si Bulma dahil akala niya nawawala ang Dragon Balls niya. Pero nang tingnan niya, andun pa rin ito. Pero si Goku ay hindi makapagsalita sa nakita niya. Habang sa labas nila, tila may isang halimaw na papalapit. Pero nagdesisyon si Goku na mag-exercise sa labas at binuhat niya ang napakalaking bato, sabay wasak niya dito. Nagpatakbo pa si Goku para maghanap ng bato, pero ang nabuhat niya ay isang malaking pagong. Kaya nagulat siya. Paglabas ni Bulma, nagtataka siya kung bakit may pagong doon, samantalang malayo pa ang dagat sa kanila. Pero nagsorry ang pagong at humingi ng tubig at seaweed. Agad niya itong binigyan, at halatang halata sa pagong na sobrang gutom na ito. Nagpasalamat ang pagong at sinabing, ang totoo ay isa akong pagong. Kaya sinabi ni Bulma, bona ka ba? Alam namin. Sumagot ito at sinabing, sobrang tagal ko nang hinahanap ang karagatan. Kaya sinabi ni Bulma na palayo ang direksyon ng pagong, hindi pa palapit. Pero si Goku ay nagtataka dahil hindi niya alam kung ano ang dagat. Kaya sinabi ni Goku sa pagong, huwag ka mag-alala, ihahatid ka namin sa dagat. Pero tumanggi si Bulma, kaya sinabi ni Goku, hindi ba sabi mo kapag sumama ako sa iyo, makikita ko kung ano ang dagat? Sumagot si Bulma, oo, pero hindi ngayon dahil ang misyon natin ay hanapin ang mga Dragon Balls. Kaya si Goku ay nagsabing siya na lang ang magdadala sa dagat. Kaya sinabi ni Bulma, bahala ka, pero pag umalis ka, ayoko nang makita ka kahit kailan. Pero nagpatuloy pa rin si Goku dahil gusto niyang makatulong sa pagong at matuklasan kung ano ang dagat. Habang si Bulma ay nagmatigas at sinabing wag nang bumalik si Goku. Pero nang makita niya ang mga halimaw, agad siyang sumunod kina Goku at sinabing tutulong na siya sa kanila. Kaya sinabi ni Goku, akala ko ba hindi na tayo magkikita?
Nagpatuloy lang si Bulma sa daan at ginabayan niya sila Goku papunta sa gubat. Grabe ang anime na ito, puro kasiyahan at nakakatawa si Goku. Kaya mag-subscribe ka na para masubaybayan mo ang Dragon Ball series na ito mula simula hanggang dulo. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.